sa ating eschatology. Kaya mag-pray muna tayo. Panginoon Diyos, kami po'y samahan ninyo sa aming nalalabing oras para sa aming Sunday School. Maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoon sa Samira. Okay. So, ang ating tinatalakay ay ang panghuling panahon, no? Panghuling panahon. Kasi, ngayon ay, sabi nga, ang rapture before 7 years tribulation. Tingnan nyo. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yan, ha? So, ngayon kasi ay panahon ng tinatawag na Pasko ng Pagkabuhay. Okay? Pasko ng Pagkabuhay. Pakiabot yung isang Bible dyan. Hindi. May Tagalog. Yan. Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin, ngayon nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Okay, kung pag-aaralan natin, sabi ng Bible, magiging katulad tayo ni Kristo, no? As we see Him. Kung ano siya na makikita natin, ganun magiging ganun tayo. Okay, sabi ng Bible, si Kristo ay nagpakita habang ang mga pintuan ay nakasara. Tingnan nyo sa Matthew. Sa Matthew 28. Habang si Kristo ay habang ang mga disipulo ay nagtitipon, si Kristo ay bigla nilang nakita. Okay? Bigla nilang nakita. Nakita nila si Kristo dito sa Matthew 28. Sabi doon, si Kristo ay wala na sa libingan. Sa verse 9. Sabi dito, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, all hail! And they came and held him by the feet and worship him. So, nakita nila si Kristo at kanilang sinamba. Okay? Dito naman. Verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mount where Jesus had appointed them. Sabi doon, and when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Okay? So diyan nakita nila si Kristo, no? At sila'y sumamba sa John. John. Ayan. Tingnan natin sa John chapter 20. No? Na si Kristo ay okay. John chapter 20. Yan, verse 19. And the same day, at the evening, even being the first day of the week, when the door will shut, where the disciple will assemble for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace
be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Diba? Nung ang mga pintuan ay nakasarado, biglang lumusot. Nagpakita si Kristo doon sa may pintuan na hindi naman binuksan. O, ano tawag doon? Ha? Ano tawag doon? Multo. Di ba? Multo ra, multo. Di ba? Ibig sabihin, siyempre, nakasarado pinto. Di ba? Tapos, lumitaw doon yung isang patay. O, ano tawag nyo? Di, multo, di ba? Pero buti na lang, sabi ng angel, hindi siya patay. Siya ay buhay. O, hindi siya multo. Di ba? Ang multo, yung patay na hindi na nabuhay. At nakita mo yung kanyang, yung tinatawag nilang kaluluwa daw at espiritu na nagpapakita sa mga kamag-anak. Kaya yung mga tao, pag namatayan, takot na takot. Baka daw magpakita sa kanila yung patay. O, ang tawag doon, multo. Di ba? Multo yun. Bakit? Hindi naman siya yun eh. Yung multo na yun, evil spirit yun, yung nakita nyo. Pero si Kristo hindi siya patay. Sabi ng Bible, muling nabuhay at ang kanyang katawan ay glorified body na. Tumatagos na sa mga pader, sa mga pintuan, sa mga ganyan. So hindi mo na siya pwedeng ikulong. Bakit? Pag hinawakan mo siya, tatagos lang yung kamay mo sa kanya. Ito, pag hinawakan mo, nahawakan mo, di ba? Hindi, pag hinawakan mo si Kristo, parang gano'n. Hindi mo makahawakan. Pero, kung gusto ni Kristo mahawakan siya, pwede siyang mahawakan. Katulad nito. Ayan, mahawakan, di ba? Pero kung ayaw ni Kristo mahawakan siya, pwede mo siyang hindi mahawakan. Kasi nga, yung katawan ni Kristo, glorified. Yan, yun ang tinatawag na glorified. Yun ang sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, ng ating katawan ay papalitan ng katawang makalangit. So, kapag ka nag-rapture na, yung mga namatay na, mabubuhay at bibigyan ng katawan na hindi na kailanman mamamatay. Lumulusok sa mga pader. Paano naman tayong hindi namatay? Diba? Nag-rapture ngayon. Hindi naman tayo namatay. Lulusog ba tayo sa pader? Pwede rin ba tayo lumusog sa pader na katulad ng namatay na binuhay? Palagay nyo. Siyempre, sabi ng Bible, lahat tayo babaguhin. Yung patay, bubuhayin at bibigyan ng katawan na hindi na namamatay at lumulusog sa mga pader. Yung buhay, hindi na siya bubuhayin. Buhay yun eh. Papalitan lang yung katawan natin. Yung katawan natin, gagawin ding glorified body katulad nung sa patay ng binuhay. Pwede kang dumaan sa pader, lumusot, nang hindi ka nasasaktan. Para kang multo. Ayun. Diba? Pero hindi ka multo kasi buhay ka eh. Hindi ka naman patay. Buhay ka, nakakalusot ka sa mga pader, sa mga pintuan. Yun ang kapangyarihan ng tinatawag na glorified body. Yan, ha? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15. Yan. Malalaglag kasi itong salamin ko. Hindi ko, kumuha ako ng pandikit, hindi na ano kasi natuyot na pala yung mga pandikit namin. 1 Corinthians chapter 15. Yan. Sabi rito, verse 55 muna. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? O kamatayan, nasa ng iyong tibo? O libigan, nasa ng iyong pagtatagumpay? Verse 56,
Ang tibok ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kalakasan ng kasalanan ay ang batas. Verse 57, subalit, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagtagumpay na raw tayo sa verse 54. Kaya kapag ang nasisirang ito ay nakapagbihis na nang walang kasiraan, ang may kamatayang ito ay nakapagbihis na nang kawalang kamatayan, sa gayon ay matutupad ang pananalita na nasusulat, ang kamatayan ay nilamon ng tagumpay. Kita nyo ha? So, yun daw kamatayan, wala na sa taong nabuhay na mag-uli, o yung glorified body. So, kapag tayo pala, ayon sa Bible, dumating na yung rapture, binuhay na yung katawan nating patay, kung tayo matay tayo, at yung buhay, binago na yung katawan, so wala nang kamatayan yung katawan ninyo. So kahit tagtarin kayo ng bala, kung ano mga baril, atomic bomb, magsakan kayo ng kung ano mga bomba, hindi na kayo mamamatay. Pwedeng lumulusot lang kayo, no? Dadaan kayo sa apoy, hindi kayo napapasok, hindi kayo nasusunod. Dadaan ka sa mga gibagibang bahay, naglalakad ka parang walang bahay na dinadaanan ka parang kalsadang diretso lang. Bakit? Kasi lumulusot ka nga eh. Lumulusot ka sa mga bagay na pwedeng pumigil sa isang tao na hindi glorified body. So, yan ang kagandahan. So, kaya kapag tayo ay na-rapture na, o kaya ay na-resurrect na, doon na mangyayari yun. Ngayon, hindi pa naman tayo nara-rapture, hindi pa tayo nare-resurrect, hindi pa tayo nababago yung katawan natin, hindi pa naliligtas ang ating body. Kaya sabi ng Bible, alagaan ang katawan. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 6, ang katawan mo ay banal, ang katawan mo ay bahay ng Diyos, ang katawan mo ay iyong wag lalagyan ng lason. Ano ba yung mga lason? Yung mga kinakain yung junk food. Sabi ng junk. Anong Tagalog ng junk? Junk. Basura. Sige, mamaya. Pupunta ako sa labas. Daming sako dyan, no? Puro basura. Ihahanda ko dito mamaya. Tingnan natin kung sino kakain. Ba, ayaw nyo? Bakit kumakain kayo ng mga basurang pagkain? Nilagyan lang ng pampalasa, tapos sumarap lang, pero basura pa rin. Kaya kita nyo, maraming may sakit. Kaya ngayong hindi pa tayo nara-rapture, hindi pa tayo nababago ang katawan natin, kumain lang kayo ng nutritious. Ano yung nutritious? Sinabi ng Bible, halaman. Halaman. Kaya sa atin, kumakain naman tayo ng karne, di ba? Kumakain tayo ng baboy, manok, ano ba? Kumakain tayo ng aso. Sino kumakain ng aso sa inyo? Ay, hindi wala. Kumakain kayo ng pusa. Hindi wala. Ang kinakain nyo? Di ba? Kambing. Yan, no? Kumakain kayo ng kambing. Kumakain kayo ng mga isda. Di ba? Pero, mas sustansya pa rin ang gulay, ang halaman. Sapagkat yan ang binigay ng Diyos sa atin sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 29. Sa hayop, sa tao at sa hayop, ang pagkain ay halaman at ang gamot ay ang dahon. Kaya mga kapatid, hanggat hindi pa tayo nara-rapture, hanggat hindi pa tayo nag-glorify yung ating body, hinay-hinay sa mga junk food.
Okay? Sikat ngayon yan sa mga fast food. Mga junk food, nasa fast food. Okay? Kaya tayo, mag-aalaga tayo ng mga hayop, hindi para kumain tayo ng kumain nun. Diba? Kapakain natin sa kanila yung mga halaman. Tapos yung mga anak nun, benta natin at bumili tayo ng mga halaman na pagkakainin natin. Siyempre, kakain din tayo pamisa-misa ng mga karne. Katulad na yan, ang pagkain natin ay tinalo. Yan. Tinalo. Ano yung tinalo? Hindi mo lang? Oh. Isinabong muna nung natalo. Ngayon na. Ano na kasunod? Tinola. O, diba? Sinabong. O, di natalo eh. Tinalo. O, nilagay sa kawali. Ano tawag? Tinola. Pagpunta nyo sa siyar, ano tawag? Tinapon. Okay. So, ang sabi ng Bible, bibigyan tayo ng katawang hindi nabubulok. Okay, tuloy natin ha. Tuloy natin. Anong oras na ba? 10:29. Meron pa akong time. Okay, tingnan natin. Verse. Sabi niya, verse 50. Tingnan natin verse 50. Ngayon, ay ito ang sinasabi ko. Ang kapatid na hindi maaring manahin ang laman at dugo, o hindi maaring manahin ang laman at dugo ang kaharian ng Diyos, hindi ang pagkasira ay magmamana ng pagkasira. Basdan, ako ay nagsasabi sa inyo ng isang misteryo. Tayo ay hindi lahat matutulog o mamamatay. Datapwat tayong lahat ay mababago. Verse 52. Sa isang sandali, sa pagkisap ng isang mata, sa huling trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mga babangon sa walang kasiraan at tayo ay magbabago sapagkat ang nasisirang ito ay dapat magbihis ng walang kasiraan at ang may kamatayan ito ay dapat magbihis ng walang kamatayan. Kaya kapag ang nasisirang ito ay nakapagbihis na ng walang kasiraan, okay, at ang may kamatayang ito ay makapagbihis na ng walang kamatayan, sa gayon ay matutupad ang panalita na nasusulat, ang kamatayan ay nilamon ng katagumpayan. So, kaya huwag kayo matatakot kay kamatayan, ha? Kayo matatakot mamatay. Kaya huwag kayo magmamadaling mamatay. Sino na gusto mauna? Buburo na namin ngayon. Paano tayo nagpapakamatay? Pag kumakain na kayo ng mga junk food. Kung mahilig kayo sa junk food, ibig sabihin, gusto nyo na mamatay. No? Pastor, ayoko pang mamatay. Gusto mo magkaroon ng maraming sakit. Kaya nga, maganda ngayon, doktor. Mag-doktor kayo ha. Kasi marami ngayon, kain ng junk food. Kaya ang dami may sakit. Kaya kung naging doktor kayo, marami kayong pera. Di ba? Pharmacy. Pwede yun. Bakit? Kasi maraming may sakit. Magbibenta kayo ng gamot. Kaya, ang kunin ninyo, doktor at saka pharmacist. At, isa pa, ang kunin ninyo, yung kayo ay magiging scientist. Kayo yung gagawa ng mga gamot. Mga gumagawa ng mga pharma. Noon. Mga gumagawa ng mga scientist yan, mga nasa pharma. Okay. Sige. Tingnan natin ha. Sabi diyan, kapag tayo ay sabi rito sa verse tingnan niyo. Verse 38.
Verse 38, datapwat ang Diyos ay nagbibigay dito ng isang katawan na kung paano ito ay nakalugod sa Kanya at sa bawat binhi ay ang Kanyang sariling katawan. Ang lahat ng laman ay hindi magkakatulad na laman. Hindi mayroong isang uri ng laman ang mga tao. Ang iba ay laman ng mga hayop at ang iba ay isda at ang iba pa ng mga ibon. Mayroon ding makalangit na mga katawan at makalupang mga katawan. Datapwat ang kaluwalhatian ng makalangit ay isa at ang kaluwalhatian ng makalupa ay isa pa. Mayroon isang kaluwalhatian ng araw at ibang kaluwalhatian ng buwan at ibang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba mula sa iba pang bituin sa kalawakan. Gayon din ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ito ay ihahasik sa pagkasira. Ito ay ibabangon sa di pagkasira. Yan ha, ito ay inihasik sa kasiraang puri. Ito ay ibinabangon sa kaluwalhatian. Ito ay inihasik sa kahinaan. Ito ay ibinabangon sa kapangyarihan. Ito ay hahasik na isang likas na katawan. Ito ay ibinabangon na isang espiritual na katawan. Mayroong isang likas na katawan at mayroong isang espiritual na katawan. Sa gayon, ito ay nasusulat. Ang unang taong si Adan ay ginawang isang buhay na kaluluwa at ang huling Adan ay ginawang isang buhay na espiritu. Subalit, hindi nauna yung espiritual, kundi yung likas. At pagkatapos ay yung espiritual. At ang unang tao ay mula sa lupa na makalupa. Ang ikalawang tao ay ang Panginoong mula sa langit. Kung paano ang makalupa ay gayon din sila na makalupa. At kung paano ang makalangit ay gayon din sila na mga makalangit. Ayan. Verse 49. At kung paanong ating dinala ang anyo ng makalupa ay atin din dadalhin ang anyo ng makalangit. Okay. So, gano'n ha. Kaya sabihin, meron tayong spiritual body. Katawang makalangit. Ang tawag doon ay spiritual or celestial. Kaya yung katawan natin na to, panglupa ito. Kaya kayo kumakain ng mga pagkain panglupa. Ano ba yung pagkain panglupa? Yan, yung niluluto ni Teacher Rosalie. Pagkain panglupa. Yon. So, kailangan natin yon. Pag hindi kayo kumain ng pagkain panglupa, maaga kayong magiging lupa. Bakit? Mamamatay kayo eh. Mamamatay kayo sa gutom, mamamatay kayo sa malnutrition, mamamatay kayo sa dahil wala kayong pagkain. Tulad sinabi ko kanina, ang pagkain ng ating katawan ay halaman. Okay? Kumakain din naman tayo ng karne at isda. Pero dapat ang tawag doon ay minimal. So, tikim-tikim lang para hindi ka nagkakaroon ng maraming problema sa katawan. Ngayon, may pagkain na pang-espiritual. Ano naman ang pagkain na pang-espiritual? Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos. Matthew 4:4. Diba? Sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay o pagkain makalupa nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. So para tayo mabuhay daw, kailangan natin ng pagkain panglupa at kailangan natin ng pagkain espiritual. At ang espiritual, ito yung Bible. Kaya tayo nag-aaral ng Bible. Kasi tayo ay makalupa at makalangit. Diba? Meron tayong dalawang katauhan. Meron tayong makalupang katawan at bilang Kristiyano, meron tayong makalangit na katawan. So, ang mga hindi Kristiyano, meron silang makalupang katawan
pero yung kanilang pangalawang katawan, hindi na makalangit. Ano yun? Maka-impyerno. Eh bakit? Eh doon sila dadalhin sa impyerno eh. Maka-impyernong katawan. Kaya ang gusto nila, yung mga maka-impyernong gawain. Diba? Yung mga masasamang gawain. Eh tayo, Kristiyano, dapat ang gawain natin ay makalangit. Di baling sila yumayaman sa kanilang makalupang gawain. Tayo, yumayaman din tayo sa ating makalangit na gawain. Kapag pag ginagawa natin ng makalangit, binibigyan tayo ng Diyos ng makalupang pagpapala para manatili kang buhay sa lupa. Okay? Kaya, huwag niyong masyadong pinapokus ang atensyon niyo sa mga makalupang yaman at bagay. I-focus natin ang ating attention, affection sa makalangit na mga bagay. Okay, so magkaroon tayo ng break. 5 minutes break. Tama ba? Tapos, dadako na tayo sa, hindi pa lang. 1 minute na lang pa. 3 minutes break. Sige. Mag-pray muna tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang aming worship service after po ng aming break. Sa pangalan po ng Panginoon sa Amen. Okay. Sige. 3 minutes break.